Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Father. Alam niyo po, mapapansin ninyo sa unang paglikha pa lang ng Diyos sa mundo, nilikha niya ang tao. Inanyayahan niya na kaagad na kumain. Binigyan siya, of course, symbolical po yun, no? Binigyan siya ng kalayaan. Binigyan ang tao ng kalayaan. Ang sabi, alam mo, malaya ka namang kumain ng kahit ano dyan. Pero, meron siyang pinagbawal. No? Dito po ay malaking pagsubok ito sa freedom, no? Sa kalayaan ng tao. No? Kaagad, no? Ayun ang unang bukang bibig ng Diyos na nilikha ang tao. No? Meron kang kalayaan. Malaya kang kumain. Of course, yung pagkain ay isa lamang allegory, no? Ang punto diyan, binigyan siya ng freedom, intellect, and will. Ay siyempre, alam naman natin ang kwento, no? Hindi naging successful yung pagkain na yan. Pero ang paanyaya ng Diyos, sumalo ka, kasama kita sa pagkain, magkasalo tayo. Ganun palagi sana, ano? Pero hindi po natupad yun. Kasi nga ay sila ay naging pasaway. No, alam naman na natin ang kwento niyan. Dumating na naman sa Old Testament ang mga propeta, ang mga judges, ang dami-dami, mga mensahero ng ating Ama sa langit. No? At sila din binigyan ng mga laws, mga batas ng ating Panginoon, no? Para anyayahan sila sa piging na ito, no? Ay yung piging na magkakasalo tayo sa hapagkainan. Kaya po ang daming dietary laws, no? Maski yung pag-aalay ng mga first fruits, ha? Yung mga baka, yung mga kakataying kambing, mga ganyan. No. Ito naman din ay palaging mayroong tema ng pagkain. Kasi ito po ang panyaya, no? Kailangang magkaroon kayo ng desire na mag-alay sa akin ng pagkain, ika nga, no? Para tayo po ay magkasalo. Alam niyo naman ang kwento ng Israel. Alam niyo naman ang kwento ng bayang pinili niya. Maraming mga pasaway, no? Kaya hindi successful, no? Hanggang dumating, ipinadala niya ang sarili niyang anak. Ito po, palaging kumakain si Jesus. At saka sa kanya pong mga kwento, katulad nito, no? Hindi po ito yung kasalan na iba pong parable yun. Ito, ang parable na ito o ang kwentong ito ay tungkol lang sa paghahanda ng isang lalaki. Ano bang sabi niya dito? May isang lalaki. Yun lang. Hindi naman natin alam kung hari siya or what. Pero sabi niya may isang lalaking naghanda ng isang malaking piging at marami siyang inanyayahan. Ito po palagi ang tema niya. Gusto niya kasi balikan yung Old Testament mula sa kwento ng paglikha sa tao, meron na kaagad Diyos na gumawa ng isang malaking piging. Inanyayahan niya ang kanyang nilikha. Pero ang daming excuse. Maski si Adan, ang excuse niya, itong babae kasi, binigay mo sa akin, sinisip pa si Eva, di ba? Ganun po talaga. Ang dami pong ganitong tinatamaan ng ganitong sistema ng pag-iisip ng mga tao. Kaya po, alam niyo, mapapansin po ninyo, ang ating Panginoon nung si Jesus, siya na mismo ang anak. Katulad nung sinabi niya sa kanyang parable, maski yung anak, pinaslang, siya po yun. Pero, nagwagi ba ang kamatayan? Hindi po. At alam niyo, ang maganda nito, finally, sa huling hapunan, finally, ang aking anak ay makakasama ng aking mga nilalang. Kaya meron po siyang Last Supper. Kaya meron tayong Eucharistia. Ito na. Ito na ang huli at una na pakikiniig ng tao sa Diyos sa pamamagitan
ng pakikinabang sa kanyang katawan. Alam niyo po, pagkatapos niyang mabuhay muli, napansin po ninyo, may 2 alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Saan siya nakilala? Sa paghahati ng tinapay. Doon siya nakilala. Teka muna, ito yung ating host. Ito yung ating Panginoon na naghahati ng tinapay. Napakaganda po ng kwento ng pag-ibig natin. Alam niyo, para lang yung lalaki na gustong makipag-date na para nanliligaw, di ba? Paano ba ang pinakamagandang date? Di kumain, di ba? Ganun po yun. Ang pag-ibig ng Diyos, dinadaan niya sa pagkain. Kaya po ang rurok ng ating ugnayan sa Diyos, nasa pagtanggap natin ng banal na komunyon. Alam niyo, napakaganda nung meron pong mga batas ang Panginoon, no? Merong absolute moral laws. Kung sinabi ni Yahweh sa mga magulang natin, pwede kang kumain, malaya ka eh. Pero, meron kang batas na dapat sundin. Huwag kang kakain ng prutas, ng puno ng karunungan na yan. Ayan. So, napakasimple lang naman nun, di ba? Ang laki-laki ng hardin, isang puno lang. Ayan po. May ibig sabihin lang, tinitest lang ng Panginoon yung kanilang paggamit ng freedom. Ganyan din po tayo. Ano nyo, sinabi po sa ating pagbasa ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Ang dami niyang binanggit dito eh. No? Kung maglingkod, kung tungkol sa paglilingkod, maglingkod. Magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo at mangaral na may kaloob na pangangaral. Ang dami pong mga pieces of advice, ika nga. Hindi naman commandments, no? Pero meron lang ako hindi nagustuhan sa translation dito. Alam niyo po, ang sinabi niya dito, pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Na ito, ang mga batas na ito yung mga translation noong wag kayong kakain ni Yahweh sa mga magulang natin. Gamitin niyo yung freedom ninyo. Pero sumunod ka sa mga batas, sa mga absolute moral laws. Ganito po, alam niyo, atong translation na narinig natin, itong mga magandang sinabi ni Pablo, ito yun eh. Ito yung ating dapat sundin. Ito yung ating Magna Carta ng ating pag-uugali. Pero merong magandang translation kasi ito sa English, no? Alam niyo po, sa English, ito yung nakalagay, no? Ayan. Anticipate one another in showing honor to one another. Anticipate. Ano bang ibig sabihin ng anticipate? Pangunahang bait mo na. Ayan. Ibig sabihin nun eh. No? Pagka meron kang kasama, kahit sinong tao yan, ano man ang antas niyan sa buhay, pangunahang bait mo na ang paggalang sa kanya. No? Ay, malayo po yung translation sa Tagalog eh. Ang sinasabi dito, pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Iba po yung anticipate. Siguro wala po sigurong Tagalog yun eh. Anticipate. Ano? Pangunahan mong bait mo na. Pangunahan mo na ng paggalang. Ay ganun, ano? Bakit po napakahalaga niyan? Kasi gusto kong pag-isipan natin, sino ba yung mga taong ang tagal-tagal mo na kasing kasama, masyado ka ng pamilyar sa kanya, kaya wala ka na, hindi ka na nag-a-anticipate na igagalang mo siya. Parang dead mo lang kayo, ganyan lang, di ba? Ay hindi po maganda. Ito po ang isa sa mga gusto ng Panginoon na gawin natin. Ang bawat isang tao, i-anticipate mo, may kabutihang loob yan, igalang mo, ibigin mo, at paglingkuran. Hindi madali yan, lalo na kung ikaw ay matagal na may asawa. Yung asawa mo, hindi mo na ang anticipation mo, nako, manguutang na naman ito. Nako, may kasinungalingan na naman ito. Ibang klaseng anticipation, di ba? Maganda po pag-isipan natin, sino ba yung mga tao sa buhay natin, sa bahay natin, na hindi na natin ina-anticipate ang love and honor sa kanila. People we tend to take for granted. Kapag meron tayong mga ganitong klase ng tao, pag-isipan natin, tayo ba ay dapat pang makinabang
sa banal na komunyon, sa invitation ng Panginoong makinabang kasama siya. Maganda pong pag-isipan kung ano yung mga pagkukulang natin sa Panginoon. Ang ating pong dalangin ngayon, una, sana pag-isipan niyo po yan, no? Pwede mo bang baguhin yung pakikitungo mo sa mga taong matagal mo nang kasama sa buhay? Ma-anticipate mo ba ang paggalang at pag-ibig sa kanila? Kahit alam mo na ang korte ng puso niyang taong yan, kahit alam mo na kung ganong kadalas magsinungaling yan, kahit alam mo na kung ano ang korte ng bibig niyan, yung tabas ng bibig at dila, ma-anticipate mo pa rin ba ang pag-ibig at paggalang sa Kanya? Napakahirap yan eh. Hindi pa natin pinag-uusapan ng kapatawaran. Pero ayan po, ito po ang ilan sa mga batas para tayo po ay maging makasama ng Panginoon sa piging na Kanyang inihanda. Kalaunan, alam niyo po, ang sinabi ng Panginoon sa Kanyang kwento ay hindi kasi naman ang daming excuses eh. He was actually referring to the rejection of the Jews. Kasi Hudyo din siya eh. Kababayan ko, eto na nga, inimbita ko na para sa piging na ito. Pero ako'y tinakwil. O sige, buksan natin sa mga hentil. Kaya tayo napasali dito eh. Wala naman ditong Hudyo. Pero tayo ay inanyayahan ng Panginoon. At hindi siya nag-expect ng half-hearted Christians. Ha? Bagamat tayo ay parang saling pusa, ang gusto niya 100% of our participation in the breaking of the bread. Ay, ikalawang tanong, paano ba? Tayo ba ay nakahanda na makinabang ng may malinis na puso sa piging ng ating Panginoon? Ito po ang ating pagnilayan at hilingin sa Panginoon na bigyan tayo ng kadalisayan sa ating pag-ibig sa Kanya. Amen.